That we take, many soon will follow in the choices that we make. So let us then be faithful to be what we should be, and be a good example that they can clearly see. Be an example of the believers in words and in conduct. Be steadfast in love, in faith and purity of life. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in our lives. Be an example to follow Christ. Let us then be watching the weary day by day, looking to encourage and to lead them in the way, to run the race with patience. On Jesus fix their eyes and challenge them with excellence, that they might win the prize. An example of the believers in words and in conduct. Be steadfast in love, in faith and purity of life. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in our lives. Be an example to follow Christ. Be an example of the believers in words and in conduct. Be steadfast in love, in faith and purity of life. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in our lives. Be an example to follow Christ. Be an example to follow Christ.
magandang umaga po muli sa inyong lahat at maulan na umaga sa inyong lahat. At alam ko po ay handang-handa na po kayo para po dito sa impormasyong pangkalusugan. At alam ko marami po kayo napupulot na mga kaalaman po dito at impormasyon patungkol po sa kalusugan at nawa lahat ng natututunan nyo po dito ay mai-apply nyo po, no? At i-ready nyo na po ang inyong mga ano po dyan, mga ballpen at papel para at least kapag nag-lecture po ang ating tagapagsalita ay meron po kayong matututunan. Alright? So, let's get all excited sa itatalakayin po ng ating tagapagsalita. At alam ko po, very exciting po itong tatalakayin po natin ngayon. Patuloy nyo na pong i-share ang link po natin na ito sa mga kamag-anakan at sa mga kaibigan po ninyo na alam ninyo na nangangailangan ng ganitong klaseng programa, no? Muli, ako po si Brother Conrad at merong unang pabati aking mga nagagandahang mga co-host para po sa inyo. Yes, Doc Julie. Hello, masayang umaga po sa inyong lahat. Maulan at medyo nabasa ang lola. Kaya medyo may mga kumikirot. Alam nyo na kung saan yon yung mga mga joints dyan. Anyway, patuloy pa rin ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit papano maluwalhati ako nakarating dito. At okay ang pakiramdam ko ngayon, kahit konti lang ang tulog. Excited ang lola. At anyway, gusto ko lang batiin ang mga taga North, South, East, West corners ng ating simbahan. Ang mga area leaders, group leaders, at hello po kayo dyan. At excited din ako na batiin ang mga kakosa ko ngayon, na mga senior citizen. Parang may plano kaming mag-Christmas party. Kaya enjoy lang tayo, no? At parang pupunta yata kami ng Tagaytay kung hindi bawal. Sabay ganon. Anyway, binabati ko pa rin yung aking mga mahal sa buhay, yung anak ko, ang mga apo ko. Sabi, batiin ko daw sila. Hello, Sophia, BJ, at yung aking manugang. Hello kayo dyan sa PMA, sabi doon, tumawag sa akin kanina, umaaraw doon. Bakit kaya dito sa Metro Manila? Umuulan magdamag hanggang ngayon. Anyway, gusto ko ring batiin yung mga taga South Company sa pamumuno ng aming gwapo na leader, si Chris Niesa. At siyempre, yung First Lady, yung future wife. Hello ka, hello dyan. Kung sino ka man, enjoy ka lang. At ano pa, yun na lang muna siguro kasi gusto ko rin batiin pala yung Pastor Hill. Mula na nagsimula kami, hindi ko nababati yun. Pero sir, talagang nagpapasalamat ako dahil nilagay mo ako dito sa programang ito. Kung hindi dahil sa'yo, sa wisdom mo, I love it! wala po ito. Kaya kahit po maraming sumasakit, masaya kung ginagampanan ang iniyatang mo sa aking na maging co-host ng isang gwapo rin. Gwapong host. Ewan ko, parang magpapaalam na yata ako. Nagsasabi na ako ng... Paano magano'n? Anyway, Lord, enjoy tayo. Anyway, maraming salamat at good morning po sa inyong lahat. At gusto ko na rin batiin ng mga estudyante ng PSS kasi nanonood raw sila, batiin din daw po sila. Yun lang po, maraming salamat. Hello po, isang magandang umaga po muli sa inyong lahat. At natutuwa ako sinabi ni Ma'am Julie, kakapasalamat niya palang, nagpapaalam na eh. Ayan, so nandito ho kami muli sa inyong harapan at lahat po talaga sa biyaya ng Panginoon kung bakit ho kami
nandito sa kabila ng may mga katulad niyang sakit-sakit. Yan. Pero nagpapasalamat po kami dahil at patuloy kami binibigyan ng Panginoon ng ekstrang kalakasan. Yan, para ho maghatid sa inyo ng mga blessing, mga pinag-aralan at para po ma-sharean kayo ng mga ganitong mga impormasyon. So ngayon po, mag-enjoy kayo. May bago tayong topic, napakabagong topic na ating pag-uusapan dito sa ating programa. Tumantabay lamang ho kayo dyan para matuto ho tayong lahat sa ating ating pag-uusapan po ngayong umaga. At binabati ko na rin po si Sister Nelia Villanueva. Birthday niya po ngayon. Maligayang kaarawan sa iyo, ma'am. Happy birthday! Yan. Kami po mula sa Impormasyong Pangkalusugan, ang staff at kaming mga host and co-host dito ay bumabati po sa inyo ng maligayang kaarawan. Enjoy nyo lamang po ang inyong araw at nawa ay kayo po'y lalo pang pagpalain ng Panginoon. Yun lamang po at magandang umaga po uli. Ayun, maraming salamat po. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat po muli sa pagkakataon po na ito na kami po ay muli ay umeere para po sa mga kapatiran ng Impormasyong Pangkalusugan. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy niyo po kaming gabayan, patuloy niyo pong pangunahan ang dalawang programang ito, ang Impormasyong Pangkalusugan hanggang doon sa The Baptist Lunch, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na itong dalawang programang ito ay maging pagpapala sa mga kapatiran, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, ay marami po silang matutunan patungkol po sa kalusugan at patungkol po sa iyong salita, Panginoon. Nawa, itong dalawang programang ito ay maging kaakibat ninyo po, Panginoon, sa pagbibigay at pagpapalago ng kanilang buhay, Panginoon, bilang isang Kristiyano, Panginoon. At dalangin ko rin po, O Diyos, na patuloy niyo po pangunahan ng bawat isa, lahat po ng inyong gagamitin dito sa studio, Panginoon, magmula doon sa video man, sa audio man, Panginoon, at kami mga host at mamaya sa mga tagapagsalita doon sa The Baptist Lunch, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na pagkalooban mo po kami ng extra wisdom at dalangin ko rin po, Panginoon, na pagkalooban mo po kami ng tamang spirit at tamang attitude, Panginoon. At patuloy niyo po na patuloy kayo ang siyang mangibabaw at ayusin niyo po ang aming internet connection, Panginoon. Bagamat maulan ngayon, alam ko po, Panginoon, ay ang Diablo ay gagawa ng paraan para hindi maging maayos ang daloy ng internet, Panginoon. Pero alam ko po, Panginoon, na mas makapangyarihan ka po sa Kanya. At alam ko po, O Diyos, na hindi niyo po hahayaan na magkaroon ng aberya ang programa pong ito, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy ang inyong kamay ang siyang mangibabaw sa aming bansa. Patuloy niyo po itong hilumin at pagalingin sa pangunguna po ng aming presidente na si Presidente Rodrigo Roa Duterte, Panginoon. I pray that you always use him and also bigyan niyo po siya ng extra wisdom sa paglilid po ng aming bansa, Panginoon. At ang mga frontliners ay patuloy po namin pinapanalangin ang mga kasundaluhan, kapulisan at mga nurses and doctors ay bigyan niyo po sila ng maayos na pangangatawan. At para po sa aming mamayang Pilipino, ay patuloy niyo po kaming disiplinahin sa pamamagitan po ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa kabutihan niyo sa buhay po namin. Pangunahan niyo po kami sa natitirang oras. Patawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. All right. So again, magandang umaga po muli sa inyong lahat at magandang umaga sa aking mga nagagandahang mga co-host dito. Good morning din. Morning. Ayun. So, ngayon nga, ay, tulad nga ng sinabi ni Ma'am Baby kanina, ay may maganda tayong tatalakayin ngayon, no? Sabi nga natin, ang Thursday ay para talaga sa usapang panghayop. No, yan po talaga yan. Yan po talaga ang ating usapin dapat patungkol sa mga hayop. Kaya kung meron po kayong mga katanungan patungkol dyan sa mga alaga ninyong mga hayop, ay ilagay nyo po dyan sa comment section box po natin. At wala pong ibang sasagot niyan, kundi ang ating dalubhasang doktor sa hayop. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. No, yan po yan. Yan po. Siya po ang sasagot po ngayon. Siya po ang ating tagapagsalita ngayon. At alam ko, excited na si Doc Julie ngayon. Di ba, ma'am? Yes, sir. Saka, Ayan. nagpapauna na ako doon sa mga sponsor.
magsasalita na po ang Doc Julie. Yun. Kaya i-ready nyo na po ang mga ibibigay nyong sponsorship. Yeah. Kasi maraming tatawag, maraming mag-view at baka maraming manalo. Mhm. Tama Kasi po yun. ibibigay ko na rin yung sagot para So, ayun po. So, ang tatalakayin po ni Doc Julie ngayon is about po sa rabies. rabies. Yan, sa rabies po. So, if you have any questions about patungkol po dyan, ay mamaya, didiscuss niya po yan mamaya. Pero bago po tayo dumako doon, alam ko po na maganda rin yung mga natalakay natin previously. Tama po ba? Lalong-lalo na yung kahapon. 'Di ba? Yung kay Ma'am Leslie, napakahalaga po ng mga ano po na 'yon, na mabinigay niya pong kaalaman patungkol sa spinal cord, Oo, neck doon pain, sa mga no? neck pain, Oo. 'di ba? Yan po ay mga minsan na neglect natin na mga minsan bakit sumasakit 'yan, Mm. 'di ba? Tulad niyan dapat mapalakas din talaga yung mga ganong bagay, no? Kaya wag niyo pong babaliwalain 'yan sa mga bagong manonood namin. Please, no? Subaybayan nyo yung mga ganitong klaseng programa. Pag Tuesday, unang ere po namin yan, dental. Impormasyong pang dental. Wednesday ay impormasyong pang physical. At tuwing Thursday naman po, dyan po pumapasok yung mga guest po namin. Pero ang talagang topic po dyan ay impormasyong pang hayop. Okay? So, meron kayong mga tanong dyan, patungkol dyan. At pag Friday naman po, nutrition naman tayo. Meron po tayong certified na dietitian at nutritionist Friday. All right? So, muli, itong programang ito ay patuloy namin na isinaayos upang matulungan po kayo patungkol po sa inyong kalusugan, no? Mga ano po ito, mga dalubhasa at mga meron talagang expertise patungkol doon sa mga subject na kanila pong itinuturo, no? Kaya patuloy niyo po itong i-share at patuloy niyo pong ipalaganap. Oo, alam No? mo, Sir Con, kahapon yung topic natin, yung neck pain, Mhm. di ba? Na-mention ni Ma'am Leslie yung pagtingin natin ng phone kasi Yeah. kadalasan, eto ngayon ang ating activity ngayon, Tama paghawak. naman po yan. Yung nakayuko pala, minsan ako, very Nararamdaman dyan, mo po talaga. nararamdaman ko. So Yes. ngayon, conscious na ako, kailangan nasa harapan ko talaga Dapat, oo. yung cellphone eh. Hindi Totoo pwedeng naman po talaga nakayuko, yun. no? Talagang Kasi sa likod. lalong-lalo na pag sa mga ano po natin, mga chikiting natin ngayon na-expose sa ganyang biro mo, buong araw sila naka-expose diyan. Minsan talaga nakatutok, iba-iba na rin ang pwesto Pwesto, yan. oo. Talagang bantayan din po natin at ipaalala po natin sa kanila na hindi po maganda yun, yung ganong klaseng posture. Kaya napaka-importante yung ating mga napapag-usapan dito. Yes. Kasi minsan nababaliwala natin pero yung pala nagiging cause ng mga pains natin. Tama po. Yan. Kaya magtataka kayo, magsasabi yung mga anak po, "Ma'am, parang ang sakit nun dito ko ngayon." Ang kino-consider na agad natin, baka high blood. Oo. Di ba? Parang nahihilo ko, tapos ang Mm. sakit ng dito ko, tapos yung dito ko. So, hindi natin nakikita. Meron na palang yun, kasi nga, biro nyo, ilang buwan na po ba ang mga schools ngayon na umeere pang online? Parang 2 months na yata, no? Tama, 2 months? 2 months. October nag-start eh. October Yeah, yata. 2 months na silang exposed po sa ganyan. So, hindi rin biro yung 2 months po na yun. Kaya, mantakin nyo po yun, magiging, tulad nga ng sinasabi ni Ma'am Leslie, mechanical. No, mechanical sa pang-araw-araw ninyo pong ginagawa. Yun po ang nadudulot ng low back pain, tapos yung sakit sa mga leeg-leeg po na yan. All right? So, sana nyo talagang seryosohin nyo yung mga dinidiscuss po natin dito, no? Mga naman po yan, hindi naman po basta-basta mga tagapagsalita yan, kundi talagang nagbibigay ng oras. Yan po talaga yan. Talagang nag-o-off at para at least maging blessing po sa inyo, no? At patuloy lamang po niyo i-share ito at Ma'am Nelia muli. Nakikita ko si Ma'am Nelia po dito ay happy viewing po Ma'am Nelia at Happy birthday, no? Masugid nating masugid nating tagapanood yan, kasama niya ang kanyang anak na si Ma'am Joyce, no? At patuloy lamang po kayo na magsubaybay at patuloy niyo i-share itong link po na ito, no, sa mga kapatiran
at sa mga kamag-anakan din nyo po. No? At muli, ay bago tayo magsimula, alam ko po marami pong tatalakayin ng ating tagapagsalita ngayon at very interesting ang topic niya po. Kaya bago po tayo dumako dyan, ay i-review muna ni Ma'am Baby yung questions kahapon at ibibigyan niya din yung question number 1 para po sa ating promo. Okay, so recap po tayo today. Normally, anong age po tumutubo o nag-e-erupt ang ating wisdom teeth? So according po kay Dr. Lani, yan po ay during 17 to 21 years old. Okay, so bakit po tinawag na wisdom teeth? Because yung 17 to 21, yan po yung maturing age. So maturing age po yan, yung ating paglabas ng, kaya siya tinatawag na wisdom tooth. Okay, so ano po ang main function ng wisdom tooth? So pwede po siyang nakakatulong po siya sa chewing and grinding. So main function po ng wisdom tooth or teeth ay for chewing and grinding. Okay, so yan po yung mga sagot kahapon. So ngayon po magtatanong na po ako for this day. Question number 1 po. According po kay Ma'am Leslie, ang ating cervical vertebra ay merong mga buto na tumutulong po sa pagbuhat ng ating ulo. Ilang buto po meron yung ating cervical vertebra? 6, 7, or 8? Yan. So ilang pong buto meron dito sa ating cervical vertebra na tumutulong sa pagbuhat ng ating ulo? 6, 7, or 8? Yan. Thank you! Ayun, maraming salamat at binigyan po kayo ng mga choices para at least hindi po kayo malito doon sa question po na yon. At nawa ay masagot niyo po sana yon. Sige, alam ko marami pong, tulad nga nasabi ko, maraming tatalakayin na magandang topic si Doc Julie at ibibigay ko na po sa kanya ang talakayin patungkol sa rabies. Magandang umaga sa inyong muli. Ako po ang inyong lingkod, Doc Julie Castro, isang veterinarian, isang doktor ng hayop. Wow! Hanggang doon na lang po. At syempre, isang lingkod ng Panginoon. At bakit kaya rabies ang napili ko? Kasi sa totoo lang, yan lang po ang mga tanong sa akin ng mga pag sa cellphone ko. Puro rabies. Ang tagal-tagal na i-explain yan. Mula pa nung kami ay nandun sa The Doctor is In. Pero, nandun pa rin po na nagiging sila, na ninenervyos pagka nakagat na, nakalmot, o na ng kanilang mga alagang hayop. Kaya sabi ko, ito yung maganda na naman ulit na reminder para wag na wag po kayong nenervyusin agad-agad. Kasi minsan kaya lang naman kayo nenervyusin kasi hindi nyo alam ang gagawin. Kaya po, ito po ang inyong lingkod para ipaalala muli sa inyo ang mga dapat gawin o mga bagay na dapat yung malaman tungkol sa rabies. At uumpisahan ko na po. Ano ba ang rabies? Actually, pag sinabi natin rabies, yun yung sakit. Pero ano nagdudulot ng sakit na yon o nagdadala ng sakit na yon, yun po yung rabies virus. Actually, ang rabies virus ay or tinatawag din natin Lassa virus. Parang ang shape po nito parang bullet Kaya kung pag-aaralan natin, nakakamatay po ito. Kasi nga sa shape pa lang niya, bullet na siya, shape. Kaya talaga namang pag nadapuan ka nagkaroon ka ng rabies, talaga pong fatal yan na tinatawag. Wag na wag po kayong, lagi nyo yan, na maging aware tayo na ang rabies ay nakakamatay.
kung ang COVID, natakot tayo, mas lalo rin tayong matakot sa rabies. Kasi kung iba nga lang ang epekto, pero nakakamatay po. Yun lang po yung gusto kong i-ano sa inyo na basta rabies po ay mahirap ng ano yan. Pero pwede naman natin ma-prevent. Kaya yun din yung mga ibibigay ko sa inyo na mga bagay na dapat nyo rin malaman. Paano hindi makakaiwas at kung meron na, ano rin naman ang mga gagawin. Kaya tuloy-tuloy na tayo. Paano ba makukuha ang rabies? Actually, nakukuha natin ang rabies sa yung pagpapasok ng virus sa katawan sa pamamagitan ng laway ng hayop na may rabies. So, kailangan may kagat muna or may pinanggalingan. At hindi naman, gusto ko rin paalala sa inyo na hindi lahat ng aso ay may rabies. Yun, tama po yun. Kasi hindi po natural sa kanila yung may rabies. Kaya lang po merong rabies pag nagkaroon na ng infection. Kaya hindi lahat po ng aso maaano. Ngayon, pag itong infected na aso na to ay nakakagat, ibig sabihin, nandun na po, apektado na siya nung rabies virus. So, kung pagkakinagat na, pumasok na, may ano na ng kagat, magkakaroon na po ng ano yan. Nakalagay nga dyan, magpaparami na yung ano doon, magmumultiply na yung virus sa lugar na, at tapos aakyat yon. Pero magkakaroon muna ng mga makatim, mahapdi, at yun nga, mararamdaman na kagad yon. Medyo masakit. Kasi nga yung shape na lang ng virus, yung sinasabi ko masakit po yun. Kasi marami siyang mga spike para yun ang una-una natin na raramdaman. So, pag nagparami na ang virus sa utak, kakalat na ito sa iba-ibang bahagi ng katawan, gaya ng salivary glands. Magpapakita na ito ng mga sintomas ng rabies. Ng mga 1 to 3 months. Kaya, hindi naman din agad-agad. Depende yan kasi sa site ng pagkakagat. Kung sa mga kamay, sa mga paa, sa pababa, hanggang 1 to 3 months pa makikita yung mga sintomas. Pero pag yan ay from leeg hanggang sa mukha na, yan na po yung mabilis na po yan. Mga weeks lang or minsan by 72 hours, meron na po. Kaya napakadelikado po talaga niyan rabies. Ang nito, itong virus na to, umakyat na, so magkakaroon na ng paralysis, so mapaparalisa na ang biktima. At syempre, pagka na-paralyze ka na at marami nang naapektuhan, mamamatay ka na. Kaya ganun po siya delikado. Napaka-fatal niya. Mas delikado sa corona, no? 72 hours lang Oo, matapos makita na yung mga So, ano naman ang mga senyales ng rabies? Pagka nakagat ka na, na-infect ka na, nandun yung meron ng headache, pananakit ng ulo, meron na rin pagkatakot sa tubig, takot sa hangin, at sa liwanag. Yan na po yung talagang pinaka-signs na talagang may rabies ang aso. Kaya pag medyo naramdaman nyo na yan, na may kagat kayo, talagang Pero yan pa lang, yan ang dapat nyo malaman. Nandun yung headache,
marami ng tapos yun nga, pagkatakot sa tubig, sa hangin, at sa liwanag. Ano naman yun sa tao yun, di ba? Pero ano naman ang senyales ng mga sa aso? Magkakaroon ng yung nakakagat, magkakaroon ng pananamlay o magiging matamlay o agresibo. Kasi dalawang klase nga yung ang rabies sa form. Isang furious saka isang damp form. Yung furious, yun yung agresibo na yung aso. Dati tahimik yun, pero nung infected na siya, na siya ngayon, aggressive na siya. Marami na siyang ginagawa na hindi normal na ginagawa nung siya ay wala pang rabies. At syempre, yung damp form, yun naman yung matamlay, tumatamlay na siya. Yung dating playful, magiging matamlay, at nandun na rin, makikita na natin yung mga senyales na sa mga sumusunod na magkakaroon na nangangagat na yan ng kung ano-ano. Oo, kasi hindi na niya alam, parang nag-iiba na nga yung kanyang yung mga activities niya. At may matinding paglalaway. Yan, pag naglalaway na talaga, delikado na yan. Saka, sa totoo lang, ibang klase ang laway ng may rabies na May foamy, yung Bula-bula. bumubula-bula, parang naglalaban na siya. Naku. Oo. Kaya, ano pa yata ang ginamit? Ariel ba? O ano? Ganon. Medyo maano na siya. Iba, hindi, tsaka yung tulo na ng tulo. Tapos, takot din sa liwanag. Yun ang mga senyales naman na yung aso natin ay meron ng rabies. Ano naman ang dapat gawin kapag nakagat ng hayop? Tama. Una, pag nakagat na tayo, huwag na tayong kumonsulta sa mga albularyo or magpatandok. Oo. Kasi ang tendency, lalo na pag sa mga probinsya, na yan, pupunta na sa albularyo. Oo. Magpatandok, ma'am? Magpatandok, yun yung mga sinisip-sip na. Yung parang sinusugat-sugatan, ma'am. Oo, so yung mga Parang may kilala kasi yun. Familiar kasi yung magpatandok na yan. Very familiar yung na yan. Sa probinsya, yan ang madalas na ginagawa nila. Then, pag nakagat na tayo, first thing na gagawin natin, hugasan natin agad yung sugat ng sabon at dumadaloy na tubig, 15 minutes, mga 15 minutes tuloy-tuloy. Yan. Yun po yung importante. Wag na kaya wag kayong magpapanik agad. Kailangan, pag nakagat kayo, hugasan nyo na kagad ng running water saka soap. Mas maganda kung ang soap mo yung mga detergent. Yung medyo mga matatapang para maano din. Nakakatulong po yun. At tapos, ngayon, yung kagat na yun, nahugasan mo na, papahiran mo na ng tincture of iodine. Or pwede yung 70% alcohol, isopropyl alcohol. Huwag po yung ethyl. Kailangan po 70% at hindi, kasi ang alcohol din meron 70, may 40, kaya doon tayo sa 70 para medyo matapang-tapang. So, yun ang gagamutin natin yung area na nakagat na parang sugat talaga. Kaya yun ang importante. So, ngayon, at pagka okay na, wag din na hindi tayo magpapakonsulta sa doktor. Kasi siya magdidetermine kung kailangan bakunahan ka na agad or oobserbahan. Depende sa kung ano yung sasabihin niya. Kaya yun po yung importante. So, kukonsulta tayo agad sa mga pinakamalapit na animal bite treatment center.
sa mga lugar natin, nakakalat na po yan. Mhm. Ano ang dapat gawin sa nakagat na hayop? Ano naman yung yung nakakagat na yung ginawa natin kanina, yun yung mga Para sa tao. para sa tao. Ito naman, sa hayop naman, yung hayop na nakakagat, dapat wag natin papatayin. Kasi kailangan obserbahan siya. Tama. Kailangan kasi nga, hindi pa rin natin alam kung talagang may rabies yun. Kaya kailangan obserbahan. At kung meron man, kailangan mag-iingat tayo. Kailangan Itali. kailangan mahuli yun. Hmm. Kasi kung alam naman natin, kung talagang may rabies siya at gagala pa siya, marami po siyang makakagat at ma-i-infect. Kaya kailangan humingi na tayo ng tulong para doon sa ating mga city veterinarian o yung mga taong marunong manghuli para mahuli yon, lalo na yung mga stray dogs. Kailangan hindi na po sila gagala, kailangan mahuli po yon. Yun, tama po yun. Ano naman ang dapat gawin sa nakakagat na hayop? So yun nga, itatali natin o nahuli na, di ba? Mhm. Ngayon, naman natin, ikukulong natin para maobserbahan natin na 14 days. Kasi dyan maano pa yung incubation period ng rabies virus. 14 days. Yeah. Tapos, oobserbahan natin siya. Doon nga papasok yung sinabi ko kanina na dam or Purius type o forms ng rabies. Kaya obserbahan natin kung nagbago ba yung ugali niya or mukhang may sakit na siya. Kasi kung wala naman rabies yan, normal pa rin. Pero kung may rabies na, yun nga, doon tayo mag-oobserba. Ngayon, pag namatay naman yung aso na inobserbahan natin na before ng 14 days, dadalhin na natin yan o sumangguni na tayo sa veterinaryo para masuri yung ulo ng aso na namatay. Kailangan wag po kayo ang gagawa nun. Tama. Kasi hindi nyo po alam, mamaya may mga sugat din kayo, may mga cuts or pwede po yun madali yung mag-transfer sa inyo yon. Tama. Kaya wag na wag po. Kailangan po yung may alam na paano puputulin o aanuhin yung ulo ng aso. At ngayon, dadalhin nyo ngayon yung ulo ng aso doon sa laboratory na kung saan ini-examine yung utak, kung saan doon makikita natin yung mga tinatawag na negri bodies ng utak na aso na may rabies. Tama. Paano natin maiiwasan ang magka-rabies ang ating alaga? Yan na. Medyo, yan naman, paano natin sila? Ang unang-una kong inaano dyan kailangan bago ka mag-alaga ng hayop, responsable ka. Yun, tama po yun. Kasi wag na wag po kayong mag-aalaga ng hayop kung hindi rin nyo po maaalagaan. Yes. Kasi Yes. kawawa din po sila. Tsaka kailangan alam nyo, mag-aral muna kayo, magtanong-tanong kayo kung paano mag-alaga bago kayo bumili or humingi or magkaroon ng alagang hayop. So, ang unang gagawin natin pagka kayo ay meron ng alagang hayop, papabakunahan natin sila. Usually, ang nagbibigay sa atin, yung mga bata pa sila mga tuta pa lang. So, kung alam natin ang edad, at least 3 months po ang aso bago na, ang edad ng tuta bago natin pabakunahan. Tapos, ulitin natin yon ng taon-taon na.
kailangan po may record kayo para alam nyo. Tama. Doon din po nadadali yung iba. Walang record, record. hindi alam kung kailan nabakunahan, magtsachamba-chamba na lang. Doon po yung talagang hindi natin alam kung ano pa siya. Ano tawag dito? Meron pa siyang panlaban doon sa rabies. Ngayon, siyempre, pagka nabakunahan na yan, ibig sabihin, galing yan sa galing yan sa vet or sa clinic. Or, kaya nga, sabi ko sa inyo, dapat, bago kayo mag-alaga, meron na kayong kaalaman or responsible na kayo doon sa pag-aalaga nyo. Kasi pagka nabakunahan na yan, sa totoo lang, marami pang gagawin eh. Meron pa nung anti-pest. Yun ang pinagawa nyo lang anti-rabies. Ngayon, meron pang mga bakuna yan na ibibigay para doon naman sa mga peste na pwedeng dumapo doon sa inyong mga alagang aso. At the same time, may mga deworming, merong mga ibibigay pa or mga vitamins para malaman nyo kung ano ang kasama yon dun sa pag-aalaga nyo ng inyong mga hayop. So, tandaan nyo hindi lang bakuna na rabies, tapos mababayaan nyo na sila. Hindi po. Kailangan para din po yung anak kasama sa bahay na inaalagaan. At kung yung anak natin, pinababakunahan natin, sila rin po kailangan bakunado. Kaya, yun ang dapat na gagawin ng isang mga nag-aalaga ng hayop, ng aso o ng pusa. Siyempre, pagka nag-alaga ka, bibigyan mo ng masustansyang pagkain yan. At siyempre, malinis na water. Kung pwede nga yung mga mineral. Kasi kung kung basta-basta kung saan-saan nyo lang din kukunin yung tubig para ipainom, delikado rin po. Kasi doon din sa maruming tubig, nandun yung iba-ibang mga infeksyon or mga bacteria, mga bagay na magbibigay ng sakit doon sa ating alagang hayop. Kaya kailangan malinis. At siyempre, pagka napakain mo na, may bibigyan mo rin siya ng komportabling tirahan. Kaya nga sabi ko, para ding anak natin yan. Meron ding may malinis at komportabling tirahan ng ating mga alaga. Tapos, sabi diyan ay huwag gayaang gumala sa labas ng bahay ang inyong mga alaga. Kailangan lalagyan natin ng tali. Kasi bakit? Kung saan-saan gagala yan, kung saan-saan din makakakuha ng sakit. At the same time, doon po natin hindi napabakunahan nga natin siya, pero pinagagala-gala natin, hindi, yun din po yung na magkaroon din siya ng rabies. Kasi paggala niya, expire na pala yung vaccination niya, malaki yung na magkaroon siya ng rabies din. Palaging tatandaan na maging responsableng may-ari tayo ng hayop. Paano naman natin maiiwasan yung makagat ng aso? Siyempre, lalo na yung mga bata, yung mga anak natin. Wag na wag natin lalapitan yung mga asong natutulog. Wag natin i-istorbo, di ba? Para din sa tao. Huwag kang lalapit-lapit sa mga natutulog. Tama Ganon po yan. din yung mga aso. Wag na wag kayong Tama lalapitan. Lalo na yung mga kumakain. Naku, lalo na po yan, ma'am. At siyempre, yung sabi dyan ay bagong panganak. Isa pa At po yan, yung ma'am. mga nagpapasuso. Kasi bakit? Yan may mga sila, protective sila. Oo, yan. kasi pero dun sa tao, protective. Oo, para lalo na pagtulog, Oo, pag tama po, kumakain. ma'am. Makain. At, Bagong panganak. bagong panganak. Iba Diyos talaga. ko. Mainit ang ulo, ma'am. Mainit ang ulo. Oo.
Wag din nating yun sabi diyan wag natin lalapitan yung mga asong Yan, hindi tama. natin kilala. Para din tao, wag kang basta-basta lalapit pag hindi mo kilala. Tama. Tama rin Oo. naman, no? Tapos Very yung mga applicable. yung mga wag mo rin lalapitan yung mga asong takot. Mhm. Yung parang akala mo takot sa pero hindi mo alam may rabies pala yan. Kasi isa Yan. yun sa Tama, dump, saka... form, oo. Oo. At ganun din yung galit. Wag na wag mong lalapitan yun. Naku, ang daming ganyan. At lalo na pag kumakain. So, yun din po. Ganun din po ang ating mga alagang hayop. Wag gawin ang mga sumusunod. Wag nating kinukulit. Mm. Parang Wag tao nating, din. oo. Parehas din ng tao. Wag mong kinukulit, no? Lalo na Kakagating ka niyan. pagka gutom. Ayun. Pag walang pera. Yan, oo. Wag mong kukulitin. Oo, Ganun din kakagating yan. ka talaga niyan, Oo, ma'am wag kinukulit Matindi. yan pagka Tapos, wag mo hihilahin ng tenga. Naku. O kaya yung buntot ng aso. Oo. Kasi pagka nakaramdam sila ng pain, din sila, protective din sila na para bang akala nila meron silang kaaway. Kaya wag nating hinihila ang mga tenga at buntot ng aso. Tama. Tapos, Huwag tumakbo. Diyan tayo nadadali ng mga aso Yan. Yung pag tumakbo tayo, pagka malapit na yung aso, ang tendency naman niya, nagugulat din ang aso. Mm. Baka naman siya, din. Ay, naku. May aso yata. Yun, kaya yun ang mga bagay na dapat natin Tama. gawin para maiwasan natin ng makagat. Kaya kailangan alam din natin yan, oo. Huwag gawin ang mga sumusunod. Huwag ka rin yakap ng yakap. Nako. Yakap Grabe ng naman Huwag yan. yakapin ng aso. Huwag yakapin ng aso. At lalo, huwag mo sasakyan. Grabe. Ang mga... wag mo sasakyan. Kasi bakit? Yun nga, minsan nasasaktan sila or Oo. Grabe naman yung Hindi kasi mga bata yan, mahilig yung gawin yung mga bata. Niyayakap nila. Oo, sinasakyan Kahit kasi din ng yung mga bata matatanda yan. Opo. Sinasakyan talaga yan. Lalo na yung mga young Oo. people. Ay, Oo. grabe naman yan. Oo. Opo. Tapos, wag na wag kayong makikipagtitigan. Ay, nako. Wag kayong makikipagtitigan sa aso. Bira. Applicable din talaga sa tao, ano Oo, ma'am? na wag na. Kasi depende na yan wag. sa pagtingin. Yan. Oo, yung tingin ng pagnanasa. Yan, oo. Tingin ng parang anuhin mo siya. Oo. Mangungutang ka. Yon, alam ng aso yon. Kaagating ka talaga agad yan, Oo. ma'am. Kailangan medyo gagawin natin yan. Yan. Iwasan natin Iwasan yan. po natin yung mga yan. Yun. Oh, yun. Tapos na tayo. Yun muna ang natin. Kaya yun nang munang inano ko kasi yun ang napaka-importante. Tama po. Kasi dun muna tayo sa basic. Yes. Pero sa totoo lang, marami po tayong dapat malaman tungkol sa rabies. Pero kailangan po natin malaman muna yung mga basic na kaalaman para doon pa lang nakakaiwas na tayo. Yun lang po, maraming salamat at nawa ay nabigyan ko kayo o na-remind kayo ulit kung paano ang gagawin natin tungkol sa rabies. Yun lang Ayun. po. Maraming salamat, Doc Julie. At alam ko po, ay marami po kayo natutunan doon patungkol sa rabies. Pero bago po tayo tumalakay dyan sa mga question po ninyo, ibibigay muna ni Ma'am Baby yung question number 2 para po sa ating promo. Ayan, so napakadaling tanong po ito. Nabanggit to ni Ma'am Leslie kahapon, yung bigat ng ating ulo. Ilang kilo daw po o pounds yung bigat ng ating ulo. Yan. So sa kilo na lang siguro. So bigay niyo po kung ilang kilo ang ating ulo or skull. 5, 6, o 7 kilo. Yan. Thank Yun. you.
Ayun, ayun. Maraming salamat. Depende yata sa ulo ni ano. Oo. Parang narinig ko yung ulo ni Oo. Conrad, May talagang extra sagad bigat. 13 ba? 13. Oo. 13 kilos. Oo. Oo. Yung iba, hangin. Oo. Alright, Iba so... kalokohan. Ayun, maraming salamat po muli, Ma'am Julie, dun sa sa napakagandang talakayin po na yun about sa rabies. May nagsabi nga dito, sabi ni Ma'am Nelia, sabi ni Ma'am Belinda Morales, sabi niya kahit wala daw siyang alagang aso ay nakikinig siya. Totoo naman po 'yun, Ma'am. Talagang kahit wala kang alaga, no? Reminder po talaga 'yun, lalong-lalo na kung doon sa daanan po ninyo ay maraming May mga gumagalang aso, Naku, no? pamilyar na Oo. pamilyar po 'yan dito sa mga Apo by dogs, no? Talaga pag dito, talaga matindi mga habol ng mga aso dito Kaya hindi ko po alam kung bakit hindi po nila hinuhuli. Totoo po 'yun, Ma'am, 'di ba? Responsible dapat. Dapat responsible pet Owner. ownership. Yan po dapat ang inyong gagawin. Kapag may alagang aso, marunong dapat kayo na mag-alaga. No? Oo. Huwag hahayaan lang. Madaming ganyan. Gusto lang mag-alaga pero hindi na nila alam kung paano Hindi nila maging alam responsable. Yung pagpapaligo pa lang, Oo. Ma'am, 'di ba? Malaking perwisyo na rin po 'yun sa mga kapitbahay. Kung kayo po ay nag-aalaga ng inyong mga hayop, dapat marunong din po kayo mag-alaga, lalong-lalo na sa amoy. Siyempre, lalo na pag magkakatabi ang inyong mga tahanan, di ba? Dapat po, yung mga dumi nila, yung mga pinagkainan po nila, ay iligpit nyo po after din nilang kumain. No? Tama. Hindi naman po yung aso magliligpit niyan, di ba? Huwag nyo pong aasahan na yung aso ang magliligpit niyan. Yung mismo talaga dapat yung may-ari. Di ba? Kaya nga, minsan iipisin yan, di ba? Isang mga yan. Tapos magtataka kayo, bakit nagkakaroon ng sakit ang aso ninyo? Kasi nga, yun din madumi yung pinagkainan, di ba, Ma'am? Tsaka sila mismo magkakasakit. Yung Yun. may-ari. Opo. Oo. Kasi basta anything na madumi, malapit dyan ang sakit. Yan. Kaya maging sa hayop man yan o sa mga natin sa bahay, kailangan malinis tayo. 'Di ba? Yun din ang sinasabi ng ating mga guest speaker, lalo na sa nutrisyon. Yeah. Kailangan malinis, lalo na yung ating mga kinakain. Yan. Tama naman po 'yun. Kaya magandang reminder ito sa mga may mga pets po diyan at meron po kayong mga nakikita. Pwede po ba nila ibigay kaalaman sa mga munisipyo nila, Ma'am, or barangay kung may mga gumagalang mga hayop? Oo. Or mga gumagalang hayop? Oo. Gumagalang Actually, aso pala, I mean. oo. Mas maganda i-report natin, pero talagang may mga nanghuhuli talaga. Dapat, di ba, Oo, Ma'am? dapat. Kami, lalo na pag kasi nga, ang gusto namin, magkaroon tayo ng 0% ng Ayan rabies. po ang goal Oo. po ni. Wow. Oo, nawala tayong the best rabies po yun. dito sa Pilipinas. The Kaya, best po yun. ang tendency, yung mga gumagala na yan, i-impound at bahala na yung owner kung kukunin or kung hindi naman, ipapa-adapt para yung doon sa ipapa-adapt doon sa mga marunong mag-alaga ng hayop. Hindi porke i-adapt mo. Sine-check din po yata yan, Ma'am, di ba? Opo. So, doon sa doon sa lugar na nilagay yung mga hayop na yon, ginagamot din sila doon. Yun. Binabakunahan, ginagamot, pinapakain para pagka merong gusto mag-adapt, madali na. Maayos na, wala siyang sakit. At the same time, magtutuloy-tuloy yung pag-aalaga. Yun. Kaya yun yung sinasabi po namin kanina na responsible pet ownership po talaga dapat ang ginagawa po natin. Kaysa naman po pag-alagala yung mga aso nyo dyan and yet pag nahagat, sasabihin nyo lang, bahala, kayo kasalanan may lumapit ka sa gagawin ninyo. Siyempre, paano po nakalabas yung aso po ninyo? Yun po yan. Kaya dapat maging responsable po tayo na owner. No? Kaya, alam ko marami pong mga pwedeng itanong yung mga natin dito, mga siguro pwede po sa next Thursday, Ma'am, may
maidugtungan pa natin 'to ng ganitong klaseng talakayan patungkol dito kasi marami pa pong puwede po nating ma-remind po sa kanila about po dito tulad na lang po nung sinasabi ni Doc Julie kanina na hindi lahat ng aso or ng ano, tama, ng hayop ay merong rabies. No, ang akala kasi nila, 'pag nakagat na, meron ng ano, eh. Pero ang sabi nga, alam ko, Doc, puwede niyo pong talagang iko-consider na rin po talaga natin. But just to be safe lang po, 'di ba? Parang gano'n. Suspect ka agad. Yan, suspect na agad. Parang gano'n, kung 'pag nahagat ka, just to be safe, magpabakuna na lang, 'di ba? Yun po ang pinakamaganda niyan kasi hindi naman po natin alangan naman hihintayin mo pa na magkaroon ka pa ng mga hindi magandang simptomas bago ka magpaano. Saka huli na ang lahat Yeah. pagka Tama yung pala po. meron palang rabies talaga. Yan. Within 1 to 3 months talagang Yes. Tama. Minsan, depende pa minsan sa bite site. minsan Diba? umaabot pa ng 20 years Yan. bago lumabas yung Symptomas. oo. Kaya minsan nagugulat sila, uy, bakit ang kinamatay ng ganito? Rabies. Kasi nga, yung incubation period nung yung virus doon sa ating katawan ay nagtatagal na siya, sabi nga ni Doc Julie, na 20 years. Mantakin nyo po yun. Kung kinagat kayo nung aso na yun, tapos binaliwala nyo lang nung kayo po ay bata pa, pagdating nyo after 20 years, bigla kayo nagkaroon ng simptomas. Wag po, di ba? Ganun po yun eh. Minsan kasi yun nababaliwala. Yung sinasabi ko po, sinasabi po ni Doc Julie kanina. Wag nyo pong babaliwalain yung mga kinagat, mga nakagat po sa inyo na mga tuta, mga pusa na, Kahit pusa, oo. minsan kalmot. Pwede po ba, ma'am, kalmot? Oo, kalmot pa lang. Kailangan. Yan. So, yun. Pwede na po yun. So, again, alam ko, maitutuloy po natin itong talakayan po natin ito kasi inabot tayo ng oras eh. Alam ko, napaaganda po nung binigay. Kaya kung maibabalikan pa po natin itong ganitong klaseng talakayan sa next Thursday, ay alam ko po, ready nyo po yung mga katanungan nyo po dyan patungkol po sa inyong mga alagang hayop patungkol po dito sa rabies po na ito. Alright? So sige, bago po tayo magtapos, ay ibibigay po ni Ma'am Baby ang third question natin para po sa ating promo. Okay, so kahapon ay nabanggit po ni Ma'am Leslie yung normal spine. So sabi niya straight po dapat ang ating normal spine. Pero kapag yung spine natin ay nagkaroon na ng spaces o umimpis na yung spaces niya at nagdikit-dikit na po yung buto, nagkakaroon na siya ng sakit. So ano po yung sakit? Kung ano po yung tawag dun sa sakit na yung kapag umimpis na yung spaces, nagdikit-dikit na po yung ating mga buto, ano pong tawag doon sa arthritis na yon? Okay, so one word po yun. Yung dulo ay arthritis. Yan, sinabi ko na po. So, thank you po. Alright, so again, ay maraming salamat, Ma'am Baby. At muli, maraming salamat sa umantabay po ngayon at maraming salamat sa mga live viewers po natin na patuloy na sumusubaybay dito sa impormasyong pangkalusugan. At alam ko po, ang topic po na ito ay naging blessing po sa inyo, no? Kaya tulungan po natin yung mga vet na ito na ma-hit po nila yung goal nila na zero na rabies, no? Katulong dapat tayo nun, no? Katulong dapat nila tayo. Tulong-tulong. Yes, hindi naman po nila kayang gawin yon hangga't hindi tayo nagiging responsableng pet owner. No, yan po yan. Kahit ano pong gawin nilang bibigyan ng impormasyon sa atin, kung sa atin mismo hindi magagaling yung pagiging madisiplina natin sa mga hayop, wala din. No, kaya kailangan, pag nagbigay ng impormasyon, i-apply at gawing kagamit-gamit dun sa ating mga hayop. No? Again, maraming salamat po. Bago po magtapos ang ating programa, ay may huling pabati ang aking mga co-host po dito sa inyo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at natapos na yung aking topic. At dasal ko yung kagabi na nawa maging blessing po yun sa inyo. Yun po yung gusto lang namin na magkaroon kayo ng impormasyon at ma-remind kayo at magkaroon tayo ng magandang buhay. Lalo na tayo na mga naglilingkod sa Panginoon o bilang mga Kristiyano, kailangan tayo healthy.
Kaya kailangan ano tayo para wala yung mga ano na yan. Hanggang as early as this ano na kayo ay nababahaginan ng mga bagay-bagay na dapat malaman ninyo sa lahat na nagbibigay ng sakit sa atin at para maging yun nga lalo na dito sa mga alaga nating hayop maging responsible owner tayo. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo pong panunod sa amin. Maraming salamat din, Ma'am Julie, sa inyo pong napaka-informative na shinare po sa amin. At muli po, bukas kita-kita po ulit tayo. Same time, 11 ng umaga. At meron ho tayong pag-uusapan ulit, impormasyong nutrisyon po tayo bukas. So mag-ready na po kayo para bukas. At muli, maraming salamat po ulit. Ayun. Maraming salamat po muli at maraming salamat, Doc Julie, sa inyong tinalakay ngayong araw po na ito. At wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.